Okay, welcome po sa ating munting YouTube channel. Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At palagi kong sinasabi na ako'y huwag ninyong hanapin sa Pilipinas dahil ako dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, pinauna ko lamang si Edwin Balaba. Huwag kang manood ng aking YouTube channel. Dahil tinuturuan mo ako kung ano ang sasabihin ko. Itong channel na ito hindi para sa iyo. Para lamang ito sa mga interesado. Kung gusto mong matuto, ay huwag kang makialam sa aking ano. Alam ko, gunsmith ka rin. Baka naubusan ka na ng ng mga customer. Pero, dun lamang ito sa mga interesado sa aking YouTube channel. Pero kung ako tuturuan mo kung anong sasabihin ko, ay gumawa ka ng iyong sariling YouTube channel. Okay, maliwanag, Edwin Balaba. Hindi ka welcome dito sa aking YouTube channel. At kung ano man ang sabihin ko dito ay wala kang pakialam. Dahil bahay ko ito. Kung makikikain ka sa aking bahay, makikain ka lang. Nagdala ka pa, tapos namintas ka pa. Okay, at di ko alam kung bakit may mga buzzer pa. Okay, at gusto ko lang muna basahin sa inyo ang katanungan at kahilingan ni Marjo Piano. Okay, Tay Elmer, review po kayo ng Armscore 1911 kung gaano po kaganda at katibay. Salamat po. Okay, bago natin yan bigyan ng kasagutan, bagaman kaunti lang alam ko dyan sa Armscore, ay pagbibigyan din natin ang lahat ng kahilingan. Okay, at gusto ko lang muna magpasalamat dahil tayo ay nasa mahigit ng 39,000. Ako'y nagpapasalamat sa mga pag-share ninyo ng ating mga videos at importante din paki-like na rin yung ating mga videos. At sa pamagitan ng inyong pag-share, dumarami ang ating mga subscribers. Dahilan nakakatulong yan. Sinasabi ko nga na ang ating YouTube channel ay pan-charity po. Ang pagtuturo ko ay bonus lamang. Kaya po ako naisipan kong magawa ng YouTube channel dahil ako ay nagpapaaral ng mga estudyante, ng mga anak ng single parent. Dati, 2 lang yung pinapag-aral ko. Ngayon ay 6 na dahil nga sa yung kinikita natin sa ating YouTube channel ay sa kanila natin itinutulong. Bagaman, ang kita lang ating YouTube channel ay nasa 5,000 lang isang buwan. Ang ating estudyante 1,000 kada linggo. Kada linggo 6,000 ang lumalabas sa ating bulsa. Pero okay lang yun dahil maganda naman ang kinikita ko dito sa ating kumpanya bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, at kaya yung ating mga videos ay wag ninyong skip ang ads kung maaari lang dahil nakakatulong yan. At pasasalamatan ko lang yung mga nagpapalipad, si Boy Omay o nagpapakulay sa ating mga premiere. Okay, at si Jesus, nakalimutan ko na yung isa. At ganyan din yung mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan yung GCash number natin sa ating likuran. Okay, shout out kina Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Ilulailio at Junard Diaz. Meron kayo magpakilala, tawagin na lang nating Sir Anthony. Okay, Marjo Piano, ang tanong mo about sa Squires Bingham. Pa-review po ng Armscore 1911 kung gaano kaganda at katibay. Okay, bago natin yan na masabing maganda at matibay, tingnan muna natin yung pinagmulan ng Armscore. Kung yan ba ay pityo-pityo yung pabrika, yan ba ay gawa lamang sa mga backyard, at kailan nag-umpisa yan. Okay, ang pagka-research ko sa Armscore, kung hindi ako nagkakamali, yan ay wala pang hindi pa taghapon, nag-umpisa na yung Armscore. Pero nung inabot ng gira yan, ay siyempre napahinto yung pero yun ay nag-umpisa rin talaga sa backyard. Okay, ang presidente niyan ay si Martin Tuason.
At ang nagumpisa niyan ay yung kanyang kalululuhan. Kumbaga yung lulo niya ay may lulo pa. Ganun katagal na yung yung arms corps. At nung pagkatapos ng gera, nag-umpisa uli yung kanyang kalululuhan na yan, ay nag-umpisa uling gumawa ng backyard. Pero, license ng constable. Alam naman natin yung license after ng World War. At kung hindi ako nagkakamali, kasi nagkameron ako ng ng baril na Squires Bingham. Yung unang arms corps ay under license ng Squires Bingham. Yun ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong. At ang una nilang ginawa noon ay rifle na 22. Doon nag-umpisa. Ngayon, paglipas pa ng na-develop yan hanggang naging hanggang nung 1958, nag-boom na yan sa Marikina. Okay, mahaba pa ang tinakbo ng ng Squires Bingham. So, nung 1958 ay marami na silang ginagawang baril at doon na nag-umpisa yung kanilang mga makinarya. Na-develop na kanilang makinarya. Nung ang alam ko yung mga 1911 ay na-develop na nila nung nagkameron na sila ng license nung mga 80s yan, mga 1980s, na-develop na nila yung mga 1911. Diyan na sumikat sila sa mga paggagawa ng 1911. Dahil ang tinatanong mo yung 1911, ang 1911 nila ay nakilala na sila. At hanggang sa ngayon ang kanilang pabrika, pwede naman ninyo panoorin sa YouTube yung kanilang pabrika kung kagaano kaganda. Ang pabrika nila ay talagang mga machine. Nag-umpisa pa nga sila noong 1958. Noong 1958, nagkameron na sila ng mga 1940s pa, may mga tindahan na sila Hanggang sa mga 1950s, nagkameron na sila na yung pabrika nila, gumanda na. At lumaki na talaga hanggang kung sa ngayon hindi ko na alam masyado yung history niyan. Basta yan ay nag-umpisa noon, kung anong nag-umpisa. Pero ang mga pabrika nila ngayon, pwede ninyo, panoorin din ninyo sa YouTube kasi pinanood ko na rin yan Talagang kung ano yung pabrika na gumagawa ng baril sa Amerika, yun din ang mga machine nila. Mga CNC, mga robot na rin. At sa mga bala yata, nakakagawa na sila sa isang taon ng mga 40 million, ganun. At target nilang maging billion ang bala nila. Nagsusupply na sila sa ang baril nila ay, ang sinusupplyan ng baril nila ay 64 countries. Kung hindi ako nagkakamali. So, huwag kayong magkakamali na yaring Pilipinas lamang ang nilalang lang ninyo ang Squires Bingham, made in the Philippines. Pero yan ang kumbaga sa pagdating sa baril, ayan ang plug bearer yan ng Pilipinas, yung arms corps. So, bantakin mo, 64 countries na ang kanilang sinusuplayan ng mga baril. Kumbaga, doon na nakakarating kanilang mga baril. Hindi ko na lang pwedeng, hindi ko na masabi. Basta yun ang pagkakaalam ko. At ang kanilang baril na ginagawa na ay lahat-lahat na model at brand, mga model ng baril nila ay nasa 100 plus na mga modelo ng mga baril. Kasama na dyan ang rifle, kasama dyan ang mga M16, lahat na ng baril, shotgun, revolver, pistol, andyan na. At pagdating sa 1911, lahat ng kumbaga ay lahat na ng mga model ng 1911 meron sila. Kaya hindi ko na isa-essential yung mga 1911. Kung sa 1911 naman, ang experience ko sa Arms Corps ay nung 1996. Dahil nung 1996 ay nagkameron na kami ng siyempre sa probinsya, doon nung mga 1996 sumikat yung mga grupo ng mga shooter. So isa kami sa mga nagtayo ng shooter, ng gun club sa aming probinsya, sa Oriental Mindoro, Pinamalay Oriental, 1996.
isa ako sa founder ng Mangyan Shooter Club. O shout out sa Mangyan Shooter Club. Yung mga datihan namin kasama doon ay awan ko kung may pumuputok pa. Ang alam ko si shout out kay Paring Alan. Yan ang kasasabayan ko doon na alam ko pumuputok pa ngayon doon. So, nung 1996 ay di siyempre nagbilihan kami ng mga baril. Siyempre, ang kalaban ng arms corps nun sa amin ay federal dahil siyempre mga bago pa lamang kaming mga mga mura pa lang, mga 15,000 pa lang noon ng federal. Federal ang naging baril ko. Pero ang daming mga member namin na arms corps ang binili. Arms corps at federal lang ang nagiging baril namin. Meron Tanfoglio, meron pa ilan na Beretta, ganon. Pero yun ang karamihan sa aming mga member. At nakita ko na maganda ang maganda at matibay. Wala akong alam na nasira na na arms corps. Sa dami ng arms corps ng mga member ko. Meron lang isang nasira ay barrel link lang. Nag-crack lang yung barrel link. Yun. So far yun lang ang alam kong nasira sa sa arms corps. Pero kung titingnan ninyo ang ng arms corps, excuse me. Kung titingnan ninyo ang mga bakal ng arms corps, hindi po yan yung mga bakal na nabibili sa hardware dito. Imported ang mga bakal niyan. Imported, at ang gumagawa ng mga machine yan ay mga CNC, mga robot, ganyan. At kung ano yung pabrika sa Amerika, kung anong pabrika sa ibang bansa, ganon din ang mga ginagamit nilang machinery. O ay ang mga Pilipino naman, ini-import pa nga nila ang mga Pilipino para mag-operate niyan ng mga machine yan. Isa sa pinakamagagaling na mga operator ng mga CNC, mga Pilipino. Hindi ko patatalo yan. Kahit sa ibang bansa, kahit dito, pagdating sa ibang bansa, believe sila sa mga Pilipino, sa kagaling. O, isa na ako doon. na mga OFW na magagaling. So ganyan katibay ang arms corps na 1911. Kaya nga lang iba prejudice sila pagdating na ay local made. Hindi po ang arms corps, hindi niyo mapapaano yan sa ibang brand, ay kung ng mga brand. Pero ang arms corps yan ang pinagmamalaki ng Pilipinas. Kumbaga. At yun nga lang ang masasabi ko. Kaya nung 1911 umuso yung mga high cap, naglabas sila ng bull. Pero yung bull na receiver, tanda ko noon maraming bumili sa amin ng bull, nagkakamero ng diferensya ng batangal. Yun lang, yung mga bull noon yun pero nagawa na nila ng paraan yan. Kasi bagong labas yung mga umuso nun yung mga high cap sa mga shooting club mga club. So yung bull ang natatandaan ko na inilabas ng arms corps. Na yung ang nagiging problema nila, ginagawa ko ay yung mga batangal. Ako naman noon, palibasa yung aking federal ay hindi high cap. Ginawa kong high cap yung aking federal, kaya ako ang kauna-unahang nagkamero ng federal na high cap. Dahil pinag-aralan ko nga Doon ako nasanay sa baril na yon pagdating sa 1911. So ayan lang ang masasabi ko sa inyo pagdating sa arms corps. Wag ninyong sabihin na local yan. Hindi po local made, pero yan ay world class quality. Yan ang masasabi ko sa arms corps. At wala naman akong naging mag-comment kayo kung ano nagiging problema ng ninyo. Yung iba naman nagkakaproblema sa mga 1911 nila dahil hindi na tune up ng maayos. Ang 1911 kasi, pag hindi ninyo, ang 1911 yan ay iconic ganyan. Yan ang kaya yung iba naman minamaliit ang 1911, pero yan ang iconic gun, most respected handgun yan. Hindi lang alam na iba. Yung iba lang, kaya nagbabatangal kung ano-anong mga pinagagagawa, hindi na tune up. Kasi yan, pag nagkamali ka ng spring, pag nagkamali ka ng tune up, pero pag yan ay ang 1911, pag yan ay nasa tamang tune up, nun ngang history niyan 6,000 na rounds sa isang baril ang ginamit. 6,000, 2 araw na pagtitesting ng 1911. Pag mainit na, tinutubog nila sa tubig para lumamig, putok ng putok, 2 araw nila. Yung sabi nga sa history,
even isang malfunction din nangyari. Kaya yan nga ang naging handgun ng mga sundalong Amerikano eh. Kaya maraming dumating sa Pilipinas. Kaya yung arms core, isa yan sa pinagmamalaki ko. At kung bibili rin lamang kayo ng mga handgun at sapat sa inyong budget, yung hindi naman kamahalan, arms core na bilhin ninyo. Isa doon sa mga ibang brand na mga malulutong ang matigas nga pero malutong naman nagkakrak. May mga videos ako niyan. So yun lang ang masasabi ko. Wala akong issue na sa arms core. At matibay na rin talaga ang arms core. Hanggang ngayon nga, yung kilala kong may arms core sa amin, yung pa rin ang pinanlalaro niya eh. Arms core pa rin. At marami silang model ng arms core. Hindi ko na isa-isahin. Lahat ng 1911 na model, meron sila ang arms core. Yan sila, sumikat sila dyan. Isa yan sa mga nagpasikat sa arms core, yung 1911. So, yun lang ang mali kong kaalaman. Kung meron pa kayong nalalaman tungkol sa arms core na 1911, i-share ninyo. At itama lamang ninyo yan ang tune up, tamang spring, tama ang bala. Basta tama lahat ang hindi kayo nagkakaproblema dyan. Kung may problema kayo dyan, itanong ninyo sa akin at sasagutin natin. Okay? At God bless us. Paki-comment lang yung mga iba pa ninyong nalalaman tungkol sa ating topic. At sana may natutunan din kayo, may napulot din kayo sa ating topic ngayon. Dahil yun lang ang nalalaman ko. Yung nga lagi ko sinasabi, hindi ko naman alam lahat. Ang akala kasi ninyo, alam ko lahat. Pagdating sa baril, hindi ko po alam lahat yan. May alam akong tingko-konti. Yun lang ang kaya kong i-share sa inyo. Okay, hanggang dito na lamang. Kung nakukulangan pa kayo sa aking sinabi, mag-research din kayo. Yun lang palagi kong sinasabi. Mag-research din kayo para sa iba. Marami naman kayong mapapagpilian. Okay, God bless us all. Thank you very much.